Alam natin na napakaraming mga trahedya nangyari sa buhay natin. Mga kapatid natin dumadanas ng iba't ibang mga problema. At mabigat ang kanilang puso ngayon at kailangan talaga na ilapit natin ito sa Panginoon. Meron isang ina na nanalangin sa Panginoon at siya ay lumapit sa Kanya at pakikita natin ang kanyang pananalangin na mula sa kanyang puso. At tignan natin kung anong leksyon naman makuha natin sa araw na ito. Buksan natin sa Matthew chapter 15 verse 22. Matthew 15:22. Babasahin natin ganito sa atin. May isang babaeng Cananea na mula sa lupaing iyon ang lumabas at nagsimulang sumigaw, "Mahabag ka sa akin, O Panginoon, anak ni David. Ang anak kong babae ay pinahihirapan ng isang demonyo." Kung ating papansinin ang babaeng ina na ito, punong-puno siya ng kalungkutan, kabigatan, kawalan ng pag-asa dahil sa kalagayan ng kanyang anak. At dahil dyan, isang halimbawa ito sa atin kung paano dumulog sa Panginoon sa isang panalangin na mayroong ipinapakitang pagmakakaawa. Ngunit bago lahat, hingi tayo muli ng tulong ng Panginoon sa pagpupulay-pulay ng kanyang salita. Panginoon, minsan pa, inalapit namin sa inyo ang aming pagpupulay-pulay na naman. Gamitin niyo ito, Lord, para makita namin ang mga leksyon para po sa aming pumapang sariling buhay. Makita namin sa isang babae ito, isang hintil, ngunit siya po'y lumapit sa inyo, walang puno ng panampalataya. At alam namin, ito'y hinagaan ng Panginoon at pinuri sa kanyang panampalataya. Ngunit, nais namin mandama, makita ang kanyang damdamin ngayon sa kanyang pagluhog sa Panginoon dahil sa kanyang pamamagitan. Nawa, gamitin niyo ito para po sa amin. Pangkadinig po, Lord, ay lalapit sa inyo, nataglay po ang damdamin ng babae nito tulad ng kanyang ginawa. Kung aming dalangin sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen. Nasa tono ng kanyang paglapit sa Panginoon, kanyang panalangin, alam natin na siya ay nagmamakaawa sa Panginoon. Now, ang babae ito ay isang Cananea. Hindi siya dahil ng Israel. Actually, ang Cananea ay isang bayang hintil na kinamumuyan ng mga Hudyo at wala silang karapatan na lumapit sa kanilang bayan o higit sa lahat sa kanilang panampalataya dahil tinurin silang mga aso, sila tinuring ng mga masasamang lahi. Pero mapapansin natin na itong babae ito ay lumapit sa Panginoon at nagmakaawa siya dahil sa kanyang kalagayan at sa kalagayan ng kanyang anak. Now, mahalagang makita natin ang panalangin ito ng babae na nagmamakaawa. Makikita natin dito ang apat niyang pagmamakaawa sa kanyang panalangin. Una, mapapansin natin ang kanyang pagmamakaawa ay mula sa kanyang puso. Ikalawang, kanyang pagmamakaawa ay para sa kanyang sarili. Ikatlo, ang kanyang pagmamakaawa ay sa Panginoon. At pang-apat, ang kanyang pagmamakaawa ay para sa kanyang anak. Nakita natin ang una niyang pagmamakaawa sa Panginoon. Ang kanyang pagmamakaawa ay mula sa kanyang puso. Mapapansin natin sa mga salita niya sa talata. Sabi ni Mateo, na isang babaeng Cananea na mula sa lupaing iyon ang lumabas at nagsimulang sumigaw. Sumigaw siya. Ang ibig sabihin sa ibang salita, umiyak. Umiyak siyang dumulog sa Panginoon at ang kanyang pag-iyak kasama ng kanyang malakas na boses na nagmamakaawa sa Panginoon. Kaya makikita natin na kanyang pagmamakaawa ay mula sa kanyang puso. Pagmamakaawa. Alam natin ang pagmamakaawa, ito isang bahagi ng katangian at ugali na isang tao, isinusuko niya ang kanyang buhay dahil
wala na siyang magagawa. Surrender na siya sa kanyang kakayanan, sa kanyang lakas. Mahirap po pagmakaawa kung wala kang dapat ipagmakaawa dahil nakakahiya. Pero babae ito, dahil suko na siya sa kanyang kalagayan, ay talagang lumapit siya sa Panginoon para magmakaawa. At kanyang pagmamakaawa ito ay mula sa kanyang puso. Kaya nga, kanyang pagmamakaawa ay talagang sobrang pagpapakumbaba. Buong puso sapagkat buhos ang lakas ng kanyang puso, boses sa pagmamakaawa. So, yun ang nais din ng Panginoon sa atin na kung tayo ay mananalangin, dapat lagi natin dalhin na tayo ay walang magagawa, walang pag-asa, para sa ganoon makita, may pahayag din natin ang katangian ng isang taong walang magagawa sa kanyang sariling lakas. Mayroong pagmamakaawa. Kaya yun dapat talaga natin gawin kapag tayo nananalangin, pagmakaawa, dahil sino ba tayo? Ang Diyos lang ang ating pag-asa. Wala tayong magagawa sa ating sarili. At ikalawa, ang kanyang pagmamakaawa ay para sa kanyang sarili. Bagaman ang layunin niya ay para sa kanyang anak. Pero mapapansin natin, inuna niya ang kanyang sarili. Ang sabi niya, Panginoon, mahagag ka sa akin. Sarili niyang inuuna. Bagaman layunin niya ay paglapit ng kanyang kapakanan ng kanyang anak. Inuna niya ang kanyang sarili. Na, bakit? Sapagkat itong babae ito, alam niya, hindi siya. Hindi siya karapat-dapat, alam niya ang kanyang buhay. Kung paano siya kinamuhian sa kanyang ugali ng pagsamba sa mga Diyos-Diyosan, pagsamba sa mga hindi totoong Diyos, na kinilala niya rito ang kanyang sarili, na hindi siya pakikinggan ng Panginoon sa kanyang panalangin sapagkat siya ay isang babae Kananeya. Hindi siya kabilang sa bayang Israel. Kaya kinikilala niya hindi siya pakikinggan ng Panginoon. Kung hindi niya muna isuko ang kanyang sarili. Na alam niya ang kanyang buhay. Yung ating paglapit din sa Panginoon, dapat kilala din natin ang ating buhay. Sino ba tayo lumalapit sa Kanya? Dahil kung hindi natin kinikilala ang ating sarili, kung sino tayo, maaari tayong magsalita, manalangin, magtingin sa Panginoon, magmakaawa sa ating emosyon, pero walang silbi dahil yun ay panlabas lamang o galing lamang. Pero tingnan nyo ang isang magandang halimbawa sa buhay ng mga kapatid ni Jose. Sa Genesis chapter 42, nung dumanas na matinding gutom na ang buong daigdig ng time na yun, inabot sila Jacob, ng matinding gutom. Di ba? Doon sa kanilang tinitirahan sa Kanaan. Kaya nagsugo itong si Jacob na bumili ng trigo yung kanyang mga anak na hindi nila alam ang mataas na leader sa Egypto ay si Jose. Kaya makita ni Jose ang kanyang mga kapatid na andyan ang 10 na iwan yung bunso na si Benjamin. Hindi siya makilala ng kanyang mga kapatid. Kaya, ang ginawa niya, sinubukan niya ang kanyang mga kapatid na maka-espiya kayo. Hindi kayo naparito para bumili ng pagkain, kundi ini-espiyahan ninyo ng lugar ng Egypto para mayroon kayong gagawin masama. Pero nagmamakaawa yung mga kapatid niya. Sabi, hindi kami mga espiya. Hindi kami masamang tao. Ang totoo niyan, kami ay 12 magkakapatid. Isa ay nawala na. At ang naiwan ay bunso. At ang aming ama ay matanda na. Hindi, mga espiya kayo. At pagkatapos, si Jose ay tumalikod at umiyak na umiyak. Maguluhon at nagilaw siya dahil ayaw niya magpalata na siya si Jose. At pinipilit nitong si Jose na masasama kayong tao, mas maganda, mag-iwan kayo dito, ikulong kayo lahat. Ano sabi nito mga kapatid nito sa verse 21? Ang sabi mga kapatid ni Jose sa verse 21, Genesis 42:21, sinabi nila sa isa't isa, talagang tayo ay nagkasala dahil sa ating kapatid. Sabagat nakita natin ang kanyang bigati nang siya'y pakiusap sa atin. Ngunit hindi natin siya pinakinggan dahil dito'y dumating sa atin ang bighating ito.
Na mapapansin natin sa kanilang pagmamakaawa rito, unang-una, ang sabi nila, talagang tayo ay nagkasala dahil sa ating kapatid. Nagbabayad lamang tayo ng utang. No? Kinilala nila sila ay masama. Ikalawa, nakita nila kanilang sariling kasalanan na sila ay masamang tao na nagmamakaawa sa Diyos, hindi na pinakinggan. Kaya ang sabi nila sa conclusion, dahil dito ay dumating sa atin ang bighating ito. Now, kung ating titignan ito ng mga taong andun ng pagmamakaawa, nagpapakababa, ito rin ang damdamin ng babaeng inang ito. Kilala niya ang sarili niya. Na siya ay hindi karapat-dapat sa Diyos. Nagbayad lang siya sa kanyang, nagdinalas dito dahil sa kanyang kawalang pananampalataya sa Diyos at kasamaan niya sa kapwa niya tao, lalo na sa mga Hudyo. Kaya ang conclusion niya, itong nangyari sa aking aksidente, itong nangyari sa aking trahedya ito, ay bayad lamang sa aking nagawang kasalanan. Kaya gano'n na lang ang pagmamakaawa niya sa kanyang sarili dahil kinilala ng babaeng ito kung sino siya sa harapan ng Panginoon. Grabe, no? Yun ang kagandahan ng Panginoon kapag siya ay nagtutweet sa atin. Kadalasan ginagamit ng problema para linisin tayo sa ating kasalanan. At hindi rin yun, pati sa kalamidad, pati sa mga problemang matitindi, ginagamit ang Panginoon sa atin para i-purify tayo, i-dalisayin tayo, makapag-isip tayo ng ating mga kasalanan, makapag-isip tayo ng ating mga ginagawa, at tayo ay magkaroon ng konklusyon, inanin itong karapat-dapat na ako rito dahil natuwa isang mga kasalanan. So, anong ginawa ng babae ito? Inamin niya kung wala talaga siya magagawa, kundi ang umilang ang awa sa Panginoon. At ikatlo, mapapasin natin ang kanyang pagpapakaawa ay sa Panginoon. Na ang Panginoon ang kanyang sentro, hindi ang kanyang mga alagad, hindi ang mga apostol, hindi ang mga santo, hindi ang mga puon. Ito ay isang anyo ng tapat ng pagpapasako sa mas mataas kaysa sa kanya. Ito yung kanyang pagmamakaawa sa Panginoon. Marami rin babae ito, marami siyang nilapitan ng matataas ng tao sa kanilang bayan. Mga kilalang ng tao. At maging sa kanilang Diyos, pinakamataas na uri ng Diyos ay kanya ng nilapitan. Pero sa ngayon, sa paglapit niya sa Panginoon, itinuring pa niyang pinakamataas ang Panginoon dahil ang tawag niya is curious. Hindi lang ordinaryong Lord, kundi Panginoon talaga. Ang everlasting Savior. Ang walang hanggang tagapagligtas. Kilala pa nga niya anak ni David. May anak pala siya sa kasulatan ng mga Hudyo na mula sa lahi ni David, lalabas ang isang makapangyarihang hari na mag-ahari tulad ni David. Alam niya ito. Alam sa ating kawalang magagawa, ay dapat sa Panginoon tayo lumapit. Alam natin sa inyong pinakamataas sa lahat. Lahat ng ating needs, lahat ng ating pangailangan, ay matatagpuan natin sa Panginoon. Kaya tama ang babae ito kung saan siya tutulog. At pang-apat, ang kanyang pagmamakaawa ngayon ay para sa kanyang anak. Ang sabi niya sa kanyang sinabi, sabi niya, ang anak ay Sere. Sabi niya, anak ng David, ang anak kong babae ay pinahihirapan ng isang demonyo. Now, ayaw ko sa inyo, kung kayo ay bagsak na bagsak sa inyong puso at sa inyong anak, paano kayo magsalita, magpatotoo sa inyong tao? Alam kong halos nagpapara yung lalamunan din natin, di ba? Magsalita tayo. Hindi natin talaga kalong ng laway at garangalan ating boses na magsasabi, hindi kayo na talaga. Naalala ko sinabi ni Didi yung gabi nung galing na kay Uto. Ano ba kung saan tulog mo?
Pinyang papa, hindi ka magsalita. Saan naroon naman niya sa anak niya? At si Pilit, sabi ko si Pilit, wala. Ganun talaga, di ba? Pagka punong-puno tayo ng sakit at lumbay, hindi tayo makapagsalita. Pero tingnan na natin, nagdamdamin ng babae ko nung magsasalita sa Panginoon. Galing yung Moses niya. Ang anak ng babae. Ibig sabihin, ang pinakamamahal ko na babae. Pinahirapan ng isang demonyo. Na mga nanay, alam nyo, anong damdamin ng pinagito kapag anak ni Ure nasa matinding problema. Alam natin kung anong damdamin ng Naruto at Pinente matindi. Para ba sinasabi nila, ang anak kong Panginoon, nasa isang grabe at iyak na problema. Pero sabi din sa ating text, pinahirapan ng demonyo. Na ang demonyo, alam natin na ito yung agent ng lahat ng kasamaan. Pero behind doon, yung demonyo hindi siya makagawa ng anumang kasamaan hanggang walang pahitulog ng Panginoon. Kaya kung nakakagawa pa ng demonyo ng kasamaan sa ating mga anak, tayo yung ginigising ng Panginoon. Tayo yung minumula. Dahil alam mo ng Panginoon kung gaano tayo kahina kapag dumating sa ating mga anak. Doon, naglulusa yung ating puso para lumapit sa Kanya kapag anak natin yung usapan. Katulad na sa sharing natin kahapon ng Brother Freddy sa Anita. Noong araw, hindi ko tanda talaga, hindi ko mag-iis na yung team niya pagka gabi na umuwi sa Didi at si Ramel, lalo si Pupoy. Pero nung magkaroon ng telephone na ngayong Skype, medyo mas buwasan eh. Nagbuwas-buwasan. Ibang galing ng namin pagka alam mo, pinag. Di mo niya lumalarawan sa lahat ng uri ng kasamaan na maring umaalipin sa anak ko. Kaamdaman, bisyo, ugali, alam natin yun. Pinahirapan yung ating mga anak, hindi naman dapat pero ng anak natin magsalita, sumagot. Pero ang nakikita natin, yung ating anak masama. Kaya pinapagalitan natin, minumura natin, pinatalayas natin, pero hindi natin alam, inaalihan ng demonyo o kinokontrol ng demonyo. Dapat ang ating paglapit hindi para pagalitin alam natin, kundi ilapit natin sa Panginoon dahil ang Panginoon ay kontrol ng demonyo. Ito ang mga gawa ng demonyo, ito yung malibin at pinipilit na sirain ang buhay ng ating mga anak. Ngayon, masisira ang anak natin kung hindi natin makita ang ating sarili. Ang babaeng ito, nakita niya na sa kanyang problema, hindi sa anak. Kailangan niya muna ayusin ang sarili niya sa pang dinggin siya tungkol sa kanya. Kaya, napakasarap magmaawa sa Panginoon kung kilala mo ang iyong sarili. Kilala mo kung sino yung Panginoon na lapitan. At alam mo ang ibig sabihin ng pagmamakaawa. Alam mo yung nakaraan, alam mo yung kasalukuyan nangyari, at matatanggap mo kung ano yung nangyari sa iyo. So, ang aral na makikita natin dito, unang-una, tsakin natin na sa ating paglapit sa Diyos para sa ating pangangailangan. Tsaking makita muna natin ang ating sarili. Ang ating sariling problema. Kasi kung minsan, kung di natin makita ang problema ng ating sarili, ang nakikita natin problema ng ating mga anak, problema ng ibang tao, problema ng ating kamag-anak. Kaya galit na galit tayo sa ibang tao, hindi mo may problema tayo. Kaya hindi po nagkakaroon na isulat ni Mateo na unang humingi ng pagmamakaawa ang nanay, itong po sa kanyang sarili dahil siya isang hintil. Kaya sa tuwing tayo mananalangin, tignan natin, isuko mo natin ating sarili sa Diyos. Lord, ako isang makasalanan. Mahabag ka sa akin. Kaya yung panalangin niya, mahabag ka sa akin, O Panginoon. Yun ang ating tiyakin. Bago tayo mananalangin para sa iba, para sa ating kamag-anak, sa ating minamahal, hayaan nating linisin tayo ng Diyos.
tanggapin tayo ng Diyos. At ikalawa, tiyakin natin, sa tuwing tayo mananalangin at makaawa, totoong Diyos yung nilalapitan natin. Dahil ba naman totoong Diyos yung ating nilalapitan, pero sa isip natin parang picture lang ng Diyos. Dahil hindi natin damay ang ating pangangailangan, kundi salita lang tayo na hindi mula sa ating puso. Babae ito talagang mula sa kanyang puso. Kaya tawag ng babae ito, Panginoon, anak mo. Kilalang-kilala niya. Huwag tayo lumapit sa mga apostol, sa mga puon, sa mga santo. Hindi natin uso yan. Pero kung minsan, mga buhay na inakal natin Savior ang ating nilalapitan pag ba tayong problema. Diba? May problema tayo sa anak, sabihin mo rin sa kapitbahay, lalo hindi pa Kristyano, hindi ka ng kayo doon. Nasang payo, susundin mo, iba't ako ng anak mo, pero bakit hindi natin muna ilapit sa Diyos? Ang Diyos may kutulan natin bakit. At ilang pangalan, tularan natin, babaeng ina ito, na kanyang inilapit sa Panginoon ang kanyang anak. Kailan natin muling nailapit ang ating mga angas panalangin. Ba't ko sinabing kailan muli? Kasi minsan, nakalimutan natin. Dapat araw-araw, pinagpipray natin ang ating mga anak. Kahit sila ay mga trabaho na, sila ay mga asawa na, napakasarap pa rin lapit sa Diyos. Hindi natin alam yung kami ng buhay. Ito, ang anak ng babaeng ito, wala siyang kamalay-malay tungkol sa totoong Diyos. Dahil hintil siya. Pero ang babaeng ito, pinalapit niya ang kanyang anak. Kung mahal natin ang ating mga anak, huwag natin silang itigil sa paglapit sa Panginoon. Dapat araw-araw sa maghapon, Panginoon, ang anak ko, pagpalain mo kanilang buhay. Ilayo sa mga aksidente. Buksan niyo ang puso nila. Biyayaan yung mga tao sa iyo. Makaalala sa iyo. Yan ang dapat natin pagpakawa tayo sa Diyos sa aming pagkakas. Tayo na natin. Lord, totoo na maaaring masipag kami sa aming panalangin. Madaling namin hingin sa inyo ang aming pangangailangan. Madaling namin ilapit ang aming mga problema. Ngunit, hindi namin nailalapit sa inyo ang aming totoong kalagayan ng aming puso. Sino kami? Ano ang aming mga nagawa? Sino kami sa harapan ng mga tao? At ano ang aming damdamin sa dinadanas naming kasalukuyan, yung resulta ng aming kasalanan na kami dumadanas ng mabibigat na trahedya. Ano po ang aming damdamin dito? Lord, tulungan mo kami na una namin itapin sa inyo, ipagmakaawa sa inyo, na kami ay inyong patawarin sa aming mga kasalanan, lilisin sa aming karamihan. Alam namin, Panginoon, ng babaeng Kalineyang ito, kinalugdan mo siya. Hinanaan mo ang kanyang panampalataya na sinasabi ninyo, walang ako makitang panampalatayang tulad ng panampalatayang ng babae nito. At yung pinagbala ang kanyang kahilingan. Salamat po, Ama, na ipinakita nyo ang inyong pong katumanan, ang inyong nature, at ang inyong pong gawa, Lord, na mabiyaya, hindi tumatalikod sa mga tao na makakaawa sa inyo. Maraming salamat po, Lord. Ito ang dalangin